Sa umagang ito, Lord, patuloy mo kami tinuturuan kung paano sumamba sa isang buhay na Diyos, Panginoon. Marami po salamat, Banal na Espiritu, na tunay, O Diyos, Ikaw, Lord, ang gumagabay sa amin, nagbibigay ng desire na umawit na may kagalakan, na ibigay ang aming buhay para maglingkod sa aming Panginoon. O Banal na Espiritu, nawa buksan mo ang pangunawa ng bawat isa sa umagang ito, na makita namin, Lord, ang kalooban mo sa aming buhay. At sa pamamagitan nito, Lord, ay kami lumakad ng ayon sa iyong kalooban, na ayon sa iyong mga salita. At kami, Lord, ay makahikayat at makita nila yung pagbabagong ginagawa mo sa aming mga buhay, pagkat hindi namin kaya magbago, ngunit kaya mong gawin ang lahat ng ito kung kami maglilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat ang lilingkod sa mga ito. Ay baba mo, Lord, upang ikaw mamayan mapalangalan, pagkat karapat dapat kang purihin, karapat dapat kang palangalan, pagkat ikaw lamang at tanging ikaw lamang ang tunay na Diyos. Hallelujah, Lord. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Handa na po ba kayo? Okay, kung handa na po kayo ay settle down at tayo po ay makinig ng salita ng Panginoon sa umaga po ito. Ang sabi po dun sa Psalm chapter 86 verse 11 po, ang sabi po dun sa NIV translation of Bible, teach me your way, O Lord, and I will walk in your truth. Give me an undivided heart that I may fear your name. The New King Version, New King James Version, sabi niya, unite my heart to fear your name. Sa CEV version, make my heart focus only on honoring your name. Sa ERV, paraphrase po, sabi, help me make worshiping your name the most important thing in my life. Si Eugene Peterson sa Message Bible, sabi, put me together, one heart, one mind, then undivided, I'll worship in joyful fear. Give me an undivided heart. Amen. Alam niyo, most Christian po kasi ay pirming hati pagdadating po sa puso. At kailangan po natin na magkaroon talaga ng isang puso upang tayo ay makapaglingkod ng tunay na may katapatan sa ating Panginoon. Kaya yun po yung cry ni Haring David, nung sabihin niya, give me an undivided heart that I may fear your name. No? Una-una po, speak of our needs. No? Kailangan po natin talagang focus, isang puso na hindi po hati ang prioridad sa buhay. Ang second po, speak of our desire, na kailangan ng bawat isa sa atin ay mag-desire. Hello? No? I-desire natin, Lord, give me an undivided heart that I may worship you, that I may fear you, that I may serve you. Pag hindi po natin dinidesire po kasi yan, malabo pong mangyari. Kadalasan po ang puso natin ay, divided. Di po ba? Kaya nga po yung puso natin, we need our Lord to unite it. Upang tayo makapagpuri, makasamba sa ating Panginoon all the way. No? Yung wala pong pumipigil sa atin. Kung aawit tayo, may kagalakan. Amen? Yung wala, hindi tayo mahihiya. Kung makita man nila tayo nagsasayaw, no, tayo sumisigaw, walang humahawak sa atin upang hindi natin maibigay ang tunay na papuri. No? For example, what are the marks of divided heart? Ano po ba yung mga nakikita po natin o makikita natin pagka ang isang puso ay divided? No? Upang tayo po ay matuto, upang magkaroon ng isang pusong talagang nakapokus sa ating Panginoon, sasagutin muna po natin yung pong isang katanungan, no? Sa ating pong buhay.
upang makita natin, maranasan natin yung tunay na pagkakaisa o pagiging isa ng ating puso. Unang-una, ano po yung mark of yung divided heart? Una yung pagkalito sa buhay. Naranasan niyo po ba minsan yun? Yung lito-lito kayo sa buhay ninyo, no? Hindi niyo malaman kung ano ang inyong gagawin, no? Sabi nga po, ang narcissist daw po ay isang tao na hindi po kayang i-commit ang mga bagay na hiwalay sa kanyang sarili. Pag sinabi ko kasi narcissist o narcissist, ay ito po yung taong sobra-sobra yung pagmamahal sa kanyang sarili. He is only in love with himself. Para sa kanya, siya yung dapat na mahalin. Kaya nga po, yung pong narcissism na ito, narcissist na ito, ay sa relationship niya ay paiba-iba siya ng relasyon. O kung titignan po natin from one job to another, from one friendship to another, from one church to another. No? At mga pangakong madalas ay hindi po natutupad. Siya po yung isang tao na hindi po nagtatagal sa isang lugar at hindi niya tinatry o hindi niya ninanais na talagang magtagal at gawin ng paraan upang lalo yung relasyon ay mag-stick. No? Para po siyang sa Tagalog, ano po yung palundag-lundag? Tipaklong. No? O para siyang isang paru-paro. Hindi po masiyahan sa isang relasyon, sa isang iglesia, sa isang kaibigan, sa lahat ng bagay. Para sa kanya, siya lang ang pirming tama at dapat namanin. No? Nangangako po siya, pero madalas yung kanyang pangako ay hindi ito natutupad, and he make so many excuses bakit niya hindi nagawa ang isang pangako. No? Bakit po ganun yun siya? Pagkat natatakot po siyang mag-commit. No? At siya po ay easily distracted na maraming mga bagay sa mundong ito. No? At ayaw niyo po ng responsibilidad. No? Nahahawakan niya. Gusto niya yung free as the bird. No? Kailangan niya, sarili lamang niya ang unawa niya. Ganun po yung minsan nararanasan pagka ang heart natin ay divided. Nakakalito, nalilito po tayo sa mga desisyon sa ating buhay at hindi po natin magawa na maayos yung mga bagay na dapat nating gawin. Ang pangalawa pong mark of divided heart, yung pong ating prioridad. No? Maling pagpapahalaga sa buhay. In Matthew chapter 13, ay meron pong sinabi ang Panginoon na parable about a man na lumabas at siya po ay nagtanim. Familiar po kayo doon sa parable na ito? Parable of a sower. No? Siya po ay nagtanim. At nasabi po sa parable na ito, yung ibang binhi na kanyang isinabog, ito po ay napunta sa tabi ng daan. Daan po. No? At yung iba po ay, ito po ay nalaglag doon po sa mga mabatong lugar. At ang pangatlo po, sabi po sa parable, ito daw po ay nalaglag doon sa mga lupang may mga dawat o tinik. Ang apat po, ang sabi, ito daw po ay nalaglag doon sa mga mabuting lupa at tumubo at nanagana. Nung ipinaliwanag po ng ating Panginoon, yung parable na ito, lalo po yung parable doon sa Matthew chapter 13 verse 7, yung seed na sabi niyo po, other seed fell among the thorn, which grew up and choked the plant. No, sa Matthew chapter 13 verse 7. Tumubo daw po ito, at ito po ay na-chok ng mga ibang dawag o mga damo o yung mga bagay na tumutubo na kasama minsan ng mga itinatanim po natin. At nung ipinaliwanag niya po ito sa chapter 13 verse 22 ng Matthew, ang sabi niya po doon, the one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it,
making it unfruitful. No? Kung kayo po ay nagtatanim, katulad ni Brother Doy, no, sa tabing ilog, mauunawaan niyo po kung ano po sinasabi. Maliwanag yung mauunawaan kung ano sinasabi ng ating Panginoon. Pag nagtatanim po tayo ay mayroong mga damo na tumutubo. No? Pag hindi po natin naman ito, magiging unfruitful po yung yung ating pong gagawin. Either na mababansot ito o mamamatay. Nung kami po ay umuwi sa probinsya, sa Cavite, nung pumunta po kami sa lupa, no, doon, nakita ko po yung katotohanan po ito. No? Dahil umuwi po kami ng probinsya, ako naman gusto ko makapag-uwi ng siyempre produkto, no? Ako naman, naghanap. Nakakita ko ng saging. Ang problema, yung saging na yun, iilang piraso, ang buwig, ang liliit pa. Alam niyo ko bakit? Kasi yung mga baging ay gumapang na doon at talagang hindi na-choke siya. No? Hindi naging maganda. Samantala yung may saging sa kapitbahay dahil malinis, maayos, magaganda yung bunga niya at madami. Kaya nga po sabi ng Panginoon, nung ito ay sumibol, ngunit ang isang hindi maganda, sabi niya po, no, the worries of this life and the deceitfulness of health choke it, making it unfruitful. No? Sinasabi po dito, maaaring isang Kristiyano, okay, nung makilala niya po, pinaliwanag po sa kanya, inintroduce sa kanyang gospel, he say yes, he really mean it. No? Talagang tinanggap niya ang gospel. Pero ang problema po, hindi po nanunod yung mga weeds sa kanyang buhay. Ano po yung weeds na tinutukoy ng ating Panginoon po dito? Sabi po unang-una yung worries of life. Maaari, ito po ay yung mga concern. No? Na ito po ay yung lalong nagkukonsume po sa atin o napagtutuunan natin ng pansin sa ating buhay. Ito po ay maaaring mahalaga sa ating buhay. Hindi po masama. No? It is genuine. Napangailangan po natin concern na ito. Especially, lalo po yung job. Mga trabaho, finances, concern po yan. Mahalaga po yan. Yung health, yung relationship. No? Iniisip natin, oh, wow, wala pa akong boyfriend at girlfriend hanggang ngayon. Hindi niya may concern. Pero madalas, marami mga tao, yung po yung napagtutuunan na maigi. At ito, yung kanilang Christian life, kaya hindi po sila makalago, hindi makapagpatuloy sa kanilang mga buhay. Maaari sinabi nung maging Kristiyano ako, lalo na bawasan yung pera ko. No? Dati marami akong pera. Kasi nagpapatayak siya ng wedding eh. Maraming pera araw-araw, no? Eh, nung mag-Kristiyano, hindi nakita niya, hindi pa na maganda magpataya ng wedding. Kaya wala na siyang pera. Ang pangalawa pong sinasabi ng ating Panginoon, the deceitfulness of wealth. This church. Dito po ay maaaring marami po misa na nahuhulog po sa atin. No? Unawain po natin, misa ng pagkita ng pera is addictive. Hello? It's addictive. The more you have, the more you want. We lack contentment. Para bang ayaw na natin tumigil pag tayo kumikita na ng pera. Kaya nga madalas ko po binibigyan ng halimbawa sa inyo. Look at those mga tycoon sa ating kapaligiran, yung mga Schumann. No? Alam nyo, kita nyo nag-branch out na sila. Minsan nag-uusap kami dalawa ng sister, kita mo itong mga mayayaman na ito. Kasi ang daming pinapatay ng mga maliliit na negosyo. Kita nyo po yung Save More, Hypermart, Pure Gold. No? Dati meron ko pa nakikita mini grocery, di po ba? Tama po ba? Di ba may mga mini grocery pa, pero one by one, it's folded. Bakit? Kasi malapit na ang Pure Gold, mas mura na sa kanila. Di po ba yun ang katwiran natin? Kaya unti-unti pinapatay po nila yung mga. Bakit? Samantalang ayayaman yung mga yan. Oh, yaman yan.
Henry VI, biruin mo, pinakamayaman sa buong Pilipinas. Lucio Tal, biruin mo, pinakamayaman, pangalawang pinakamayaman. Yung mga ko na may-ari ng Pure Food, pangatlo, pang-apat na pinakamayaman. Pero meron mga Pure Food Junior pa. Bakit? Ang kanyang intensyon ay kumita pa ng mas maraming pera at patayin yung mga maliliit na negosyante na kakumpetensya nila. At nagtatagumpay po sila. Kaya nga po yung misa, kung hindi po tayo mag-iingat, listen church, kung hindi po tayo mag-iingat, maaari tayong bumaksak sa ganito. Kaya nga po si Haring Solomon, binigyan na kagad tayo ng babala. Kita niyo po ang sabi ni Solomon sa kanyang sulat sa Ecclesiastes, chapter 5, verse 10 to 12. Makukuha po ba natin? Ecclesiastes, chapter 5, verse 10 to 12. Okay, sa Tagalog po, babasahin ko po sa inyo. Ang sabi po dito, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang haling sa kayamanan ay hindi masisiyan sa konting pakinabang. Ngunit ito'y may walang kabuluhan. Habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang nangangailangan. At ang tanging kasiyahan na may-ari ay isiping siya ay mayaman. Mahimping ang tulog ng isang manggagawa, marami man o konti ang kanyang pagkain, ngunit ang mayaman ay di dalawin ng antok kahit labis siya sa pangangailangan. Yung pong pag-ibig na sa pera. Church, hindi po masama ang pera. No? Huwag niyo po mapagkamali. Yung money ito po ay maganda kung maganda mga sabi po doon, ang bunga ng kasalanan o paano naging haman sa tao ay magsimula na siyang pahalagahan ang pera. Magsimula siyang mahalahin ang pera. Kita niyo po sabi ni Paul sa 1 Timothy, sa sulat niya po, sa 1 Timothy chapter 6 verse 10 to 11, ang sabi po ni Pablo, sa Tagalog po, babasahin ko po sa inyo. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghahangad na magkaman ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin po mamuhay sa katwiran, kabanalan, panalalig, pag-ibig, pagtitiis at kamuan. Kaya po minsan Kristiyano na tayo dahil po yung disciplineness, yung paglalang sa atin, o yung pag-aalinlangan, o yung ating talagang naligaw tayo. Yung pong salapi, kaya minsan pag Sunday wala dito. Nandun po, nagtatrabaho, nagpapagal para madagdagan ang kanyang kita. No? Wala pong baliwala po sa kanila, walang kalungkutan na pag Sunday absent na, basta mahalaga minsan, nagiging mahalaga na kumita pa ng pera. Kaya nga, binabalaan tayo eh. Ni Haring Solomon. Alam natin si Haring Solomon, siya ang pinakamayaman na buhay po rito. Sabi niya, walang kwenta, walang pakinabang. Di po ba? Kaya nga po yung temptation na ito, no? Ay talagang makikita po natin yung pong binigyan ng parable ng ating Panginoon. Hindi po ito kakaiba. Ito po ay nararanasan ng bawat isa sa atin. Meron tayong mga worry, yung mga health natin, yung ating pagkabuhayan, at tayo po ay nabubuhay sa mundo masalimuot at masama. Wala pong exempted po rito sa troubles ng buhay. Yung sickness, financial problem, and death. At yung dawag na ito ay maaaring tumubo sa ating puso, at ito yung humati sa ating mga prioridad sa ating buhay, at ma-divert yung ating attention sa mga bagay na walang halaga sa mundong ito. Nagiging mas mahalaga kaysa sa ating Panginoon. Ito po yung nagchochok
ng gawain ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya po tayo nagiging spiritually anemic. Papatay-patay. Ang pangatlo pong sign ng divided heart, malabong pagkilala sa sarili. Hindi po natin minsan kilala ating sarili. When the heart is divided, hindi mo makilala talaga kung sino ikaw. Kaya nga po minsan, meron na may asawa as if single pa rin siya. Hindi po ba? Meron nag-asawa yan kakikita mo talagang umuwi ng bahay Diba? Inom lang, barkada, lahat. Kasi nga, hindi niya kinala may sarili niya kung nasaan siya. Hindi niya siguro hindi niya maisip niya, saan na nga pala ako? Hindi na pala ako single. May naghahanap na sa akin bukod sa nanay ko at sa tatay ko, yung aking asawa, naghihintay pala. Yung mga anak ko, naghihintay pala. Kaya minsan yung hindi natin kilala, yung ating sarili. No? Hindi natin kilala. No? Tayo po ay nag-iingat po ng dalawang uri ng kaibigan. Hindi po ba? Na makakaintindi po sa atin. Meron tayong dalawang bokabularyo. Isa pag nasa loob ng iglesia, isa pagka nasa labas ng iglesia. No? Kaya dalawang bokabularyo ginagamit po natin. Dito, hallelujah, praise the Lord. Pagdating po sa labas, ano ba yung mga bukulan, mga tsaka-tsaka? Di mo ba? Ano ba yung mga tsaka-tsaka na yan? Di mo maintindihan yung mga language. No? Parang alam po natin, ano po ba yung, parang, miski saan tayo mapunta, magpipit tayo. Miski sa iglesia, magpipit tayo. Kasi, hallelujah, praise the Lord tayo. Miski sa labas, magpipit din tayo. Kasi kung anong language nila, yun din ang language natin. Para tayo hunyamo. No? Alam niyo pa ba yung hunyamo? Nagbabago kulay. Base sa lugar na kanyang kinaroroonan. Tama po ba? Pagka brown, brown siya. Pagka green, green din siya. Kaya hindi mo siya makilala. Hindi mo siya makita. Minsan mga kongresyanong ganun Dahil hindi po nila kilala ka ng sarili, no? Kaya nga po sila, pag nasa iglesia, okay sa hallelujah, praise the Lord. Pag nasa labas, iba din. Kaya nga po, sabi po si Pedro, ito po napakahirap na makamagandang. Si Pedro po doon sa Matthew chapter 20, verse 30, sa New Living Testament, sabi po, even if everyone else desert you, I will never desert you. Yung po sabi niya, Panginoon, naku naman mga yan. Miski iwanan ka niya, yung mga alagad mo yan, ako? Ay hindi. Mamamatay ako muna bago ka nila malapitan. Mamamatay muna ako bago ka nila makante. Pero hindi niya alam ang kanyang puso. Samantalang sabi ni Jeremiah, sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? No? Mapandaya daw ang puso at masama. No? Sino ba makakaunawa ng kanyang puso? Hindi po na maunawaan ni Pedro yun. Nung kaharap niya ang ating Panginoon, sabi niya, hindi, over my dead body. Nung kinwestiyon na siya ng server, huy, ikaw yung kasama ni Kristo, no? Isa ka sa kanila. Uy, nagkakamali ka, kamukha ko lang yun. Bigla siya naging sa English, sabi niya naging butter, ibig sabihin naging malambot. Natakot. In less than 5 hours, no? He denied Christ, hindi lang once, not twice, but thrice. Kaya makikita po natin, in some point, kailangan po talagang tayo mga Kristiyano, kailangan po, we should make up our mind. Susunod ba tayo sa Panginoon o hindi? Ano lang po yun. Wala yung anemic Christian. Oh, pastor, wag lang, magkakaproblema kasi wala ako sa mood. Pag Sunday, pagod ako Kasi pagod akong trabaho, dami kong ginawa. Kasi nag-away kami ng kaibigan ko, kaya pag Sunday, wag lang. Okay lang ako sumunod sa Panginoon. Ayoko ng trouble. Hindi po, no? Ang tanong lang, will you follow Christ? Or not? Di po ba? Yung po yung mga mark of divided heart.
No. How can I have an undivided heart? Gusto niyo po ba yan? Gusto niyo po ba yan? Na matutunan kung paano kayo magkakaroon ng isang poko, isang puso, isang isip sa paglilingkod sa ating Panginoon at hindi hati ang ating prioridad sa ating buhay. Yun po yung prayer ni Haring David, hindi po, unite my heart to fear your name. Is that your desire? Yan po ba yung gusto natin ngayon sa umagang ito? Okay. Do you want to know how to have it? Gusto po ba natin malaman? Gusto kong marinig yung tinig nyo. Okay, listen very carefully. Huwag mong daldalin yung katabi mo. Okay? Kasi pag dinaldal mo, baka may mamiss ka. At pag uwi mo, ano nga ba sabi? Makinig po maigi. Kasi gusto nyo magkaroon ng undivided heart o ng, no? Kailangan po makinig tayo. Ang pangalawang tanong po, nabibitawan po sa inyo, do you know who you are? Do you know who you are? Wala makanagot, ano? Kasi sabi po, nung Danish philosopher na si Soren Kierkegaard, and now, with God's help, I will become myself. Yun po yung sabi niya. Sa pamamagitan ng tulong at biyaya at habag ng aking Panginoon, ako ay magiging ako. Hello? Hanggat maunawaan natin, hanggat makilala natin kung sino talaga tayo, you cannot fit in the kingdom of God. Kailangan maunawaan po natin yan. Ito po yung sikreto ni Daniel. Kilala niyo po si Daniel? Hindi. Ako po yung kapatid ko nasa si Daniel. Hindi, si Daniel. Pwede natin Panginoon, ano? Siya po yung ating magiging sentro ng pag-aaral po ngayon dito. Dahil si Daniel, kilala niya kung sino siya. Kaya nga po, hindi po natin po pwedeng maging katwiran, listen church. Pastor, ang sama ng mundo. Nabubuhay tayo sa mundo na halos walang Diyos. No? Ang barkada, yung paglabas mo pa lamang, maririnig mo na yung mga tao, chismis dito, chismis doon. And listen, kaya nga po, magandang pag-aralan ng buhay ni Daniel, pagkat si Daniel po ay pihat sa Babylon. Amen? Siya po ay dinala sa Babylon. At ito po ay isang bansang walang kinikilalang Diyos. Isang bansang masama. Isang bansang namumuhay sa kasalanan. Pero dahil kilala ni Daniel ang kanyang buhay, ang kanyang, kung sino siya, nakapamuhay po siya doon na maayos. Unang-una po, Daniel has morality in his personal life. Si Daniel po ay mayroong moralidad sa kanyang personal na pamumuhay. Alam po natin, dinala po sila doon. No? At that time ay pinapili ng hari yung kanyang kami pumili ka, no, ng mga galing sa Israel na tuturuan. Scholarship po ito, 3 years. All expenses paid. Wala po silang gagawin kundi mag-aral, kumain, magtulog, mag-training. No, lahat po ay binibigay. At alam po natin, makikita po natin, na sa simula pa lamang ay gusto ng hari na talagang si Daniel may fit talaga upang makapaglingkod sa kanya. Una-una po, anong ginawa ng hari? Pinalitan po ang kanyang pangalan. Mahalaga po yun eh. Yung Daniel means, God is my judge. At alam po natin na pagdating sa mga Hudyo, mahalaga po yung pangalan. Pinalalaki po sila sa tularan ng scripture. Pero nung nandun na po siya sa Babylon, pinalitan po ito ng Belteshazzar. Meaning, Bel, protect the whole state of the king. No? Yung po yun. Yung Bel po, ito po yung deity sa Babylon.
Ito po yung Diyos na kanilang sinasamba. At alam po natin na sila po ay tinuruan ng language and literature ng mga Chaldean. Lahat po ng mga knowledge, lahat ng mga dapat malaman nila tungkol sa bansang Babylonia ay itinuro sa kanila. Now is the catch. Sa Daniel chapter 1 verse 8, meron po tayong napakikita maganda yan. Bago po yan, ang sabi po doon ay ang ibibigay sa kanilang pagkain ay mismo ang hari ang nag-prepare. Diba? Lahat, yung mga pagkain, alak, wala pong i-withhold sa kanila. Lahat to ay mararanasan po nila. But in Daniel chapter 1 verse 8, I read the King James Version, iba-ibang translation, bago po man. Ang sabi po nung, but Daniel purpose in his heart that he will not defile himself with the portion of the king's delicacy, nor with the wine which he drank. Sa NIV sabi, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food. Sa NLT, but Daniel was determined not to defile himself by eating the food and wine given to them by the king. Sa NASB, but Daniel made up his mind that he will not defile by the king's food. Ano po yung meron doon? Paano po dumating tayo? Take notice of this. Si Daniel po, walang nanay, walang tatay na mag-guide sa kanya. Hello, young people. Wala po magpapaalala sa kanya na hindi dapat. Wala po siyang pastor and leader sa sasabihin, hindi dapat yan gagawin mo yan. Hindi niyo po kinonsulta yung kanyang tatlo na lamang kaibigan niyang naroon para sabihin, ano ba gagawin natin? He decided on his own conviction. Kaya nga po sabi on Daniel resolved. He's made up his mind not to defile himself. Dahil kilala niya kung sino siya. Miski na sa Babylonia niya, alam niya na siya ay Hudyo. Alam niya yung turo't aral ng salita ng ating Panginoon. Hello! Hindi siya nakawa. Alam niya, hindi niya dapat gawin yun. Bakit? Yung pong mga foods na ito ay forbidden in the Mosaic Law. Hindi po natin isa-isahin. Sa Leviticus chapter 11 verse 1 to 23, sulan niyo po, basahin niyo po sa inyong mga bahay, ay naroon po, it was forbidden. No? Doon po sa Proverbs 23 verse 31 to 35, ito po ay, tayo po ay binabalaan, binigyan ng babala, tungkol po doon sa pag-inom ng alak. No, ang sabi po doon, sa Kawikaan, sa Tagalog po, babasahin ko po sa inyo, 23 verse 31 to 35, ang sabi po dito, huwag mong tutunggain ng matapang na alak, kahit ito'y katakam-takam, pagkat kinaumagahan ay daig mo pa tinuklaw ng ahas na makamandag, halos hindi ka makadilat at parang matigas yung dila at di ka makapag-isip na mabuti. Ang mga katulog mo ay nasa gitna ng dagat na inahampas na malaking alon, pasuray-suray ka at nakahiga sa gilingan. Parang si Daniel po nasa Babylon, pero siya po ay Jewish inside. Hindi po siya nabago ng kultura ng bansang Babylon. Yung kanyang character stay with him. Hindi po siya nabago nang binago yung kanyang pangalan. Yung kanyang nature ay naroon pa rin. Ang sabi nga po na isang preacher, if you are going to be a Christian, be one. Kunahin daw po natin, kung tayo po ay magiging isang Kristiyano, tunay na ikaw ay maging isang Kristiyano. Saan ka mamapadpan? No? Alam niyo po kasi, bakit po ba masasabi po natin na yung food ay dignified? Alam niyo po ba, kasi yung food po na yun, bago po Yahweh, na-offer po sa idol. At yung wine, para initial no sacrifice to their idol. Doon po sa mga manginginom, mauunawaan po ito. Kasi bago po uminom ng hard drinks, kinukuha yung konting alak sa takip at ibinubuo sa lupa. Tama?
Ano po ang sabi? Para sa demonyo. Di ba? Alay, oh, tama. Ganun po yung mga inom. Bago inom yung hard drink, talaga may alay sa demonyo. Kaya demonyo, nakakademonyo talaga pag nagkalasing, ano? At demonyo ba naman pag-alayan at ang iniinom para sa demonyo? Ano kalahirap lang. Kaya si Tingin, alam niya, siya ay isang Hudyo na hindi dapat na kumain na maruruming mga pagkain upang hindi siya maging marumi sa harapan ng Diyos at hindi siya dapat uminom ng mga matatapang na alak, kundi po siya para siya huwag hindi maging madumi sa harapan ng ating Panginoon. Kung kilala mo kung sino ka, kaya mo maglingkod sa Diyos, miski saan lugar ka mapupunta. Even in an environment na hostile sa iyong faith. Kayo po yung sinasabi ko nga po, di ba? Doon po sa ating mga kapatid, miskin na niloloko ka, miskin na pinagtatawanan ka, kilala mo kung sino ka. Ikaw ay isang Kristiyano. Okay lang yun. Si Daniel nga, binago yung pangalan niya. Tinuruan siya ng literature and language, and then yung mga iba doon sa Chaldean. But still, dahil kilala niya sa kanila na siya ay isang Hudyo, siya ay isang lingkod ng Diyos, hindi siya pumayag na sa pamamagitan lang ng pagkain na yon ay maging marumi siya sa harapan ng ating Panginoon. Yung moralidad niya ay naroon pa rin para doon. No. Yes, we can live. Kita niyo po yung mga kapatid na sa China, sa Myanmar, at sa ibang bahagi ng mundo na pinapersecute sila dahil sila yung mga Kristiyano. Hindi pumayag si Daniel ng kanyang moralidad ay mahawa sa mundo na kanyang kinabibilangan. Even sabihin nila, ikaw ay wilto na mumuhay. Even when they say na hindi mo nararanasan ang masasarap na buhay dahil tinatanggihan mo. Even when they say, ikaw na lang yung last virgin dito sa mundong ito at hindi nakarana ng sex without benefits on marriage, then okay lang. Hindi po natin dapat i-conform yung ating pamumuhay sa mundong ito. Kaya nga po sabi ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 1, do not be conformed to the world, but be transformed by renewing of our mind. Alam niyo, kung kayo pagtawanan, okay lang. Pero alam natin na hindi katawa-katawa sa harap ng Panginoon kung mananatili tayong malinis sa mundong ito. Ito po ay kalugod-lugod sa Diyos na inyong pinaglilingkuran. Ino-honor to ng Panginoon. Maaaring tao, hindi. Pangalawa po, si Daniel ay may matibay na pananampalataya. Kumusta po ang pananampalataya ninyo sa umagang ito? Okay po ba to? Okay naman, Pastor. Kaya alam, pag may problema, hindi ko malaman kung ano aking gagawin na. Kaya nga hindi ako naka-church. May problema kasi. No? Alam niyo po ba si Daniel, even in trial, sa kanyang buhay, he trusted God without question. Ano yan po yung malaking trials na dumating sa kanya, pagsubok po sa kanya. Matatagpuan natin sa Daniel chapter 2 verse 10-38. Ang laking problema po doon. No? Ang laki po ng problema yon. Pinatawag po ng hari ang lahat ng mga manguhula sa lamangkero, lahat ng matatalino at pantas sa buong kaharian ng Babylonia. At ang sabi niya po doon, interpret niyo yung dreams niyo po. Amen. So sabi ng mga astrologer, sige mahal na hari, okay lang. Sabi mo ano ka naginip mo, para mabigyan namin ng paliwanag. Ay sabi ng hari, hindi. Sabihin mo sa akin kung anong panaginip ko at interpret mo, sige hala. No? Madali po pag sinabi, hindi po ba? Pwede kang mag-invento ng interpretation eh. Hindi po ba? Pero hindi, ang sabi sa kanari, sabihin mo yung panaginip ko. At pagkatapos, masabi yung panaginip ko, sabihin mo yung interpretation. Madali ba o mahirap?
Ang hirap, ano? Eh kung sabihin mo lang na naginip ako, may 3 baka, yung 3 baka na yan, yayaman ka. Madali yun eh. Hindi. Ang problema nilang malaki, hindi sinabi yung kanilang panaginip. Ilang beses na inuli. Pero sabi, alam ko, kung sabi ng hari, matalino hari eh, humihingi lang kayo or just buying time. Humihingi lang kayo ng oras para masabi o matuloy mo. Eh, kasi sa Daniel chapter 2, verse 10 and 11, sa Tagalog po, ang sabi po dito, sumagot ang mga manghuhula, wala pong tao sa daigdig na makakagawa ng inuutos ninyo, wala ring hari gaano man ang kapangyarihan niya na nag-uutos ng ganyan sa sino mang salamangkero o enkantador o manghula. Napakahirap gawin ang inuutos nyo. Mga Diyos lamang ang makakagawa niyan, ngunit hindi naman sila makakausap. Yun po yung mabigat. Inamin din niya, siguro talaga wala sila, walang hari talaga na nag-utos lang ganyan. At walang makapagbibigay ng kasagutan sa inyo kung di tanging Diyos lang. Ang malaking problema namin. Sabi naman, hindi namin makakausap yung Diyos eh. Hello, church, ang laki ng problema, no? So sa galit ng hangin, sabi niya, inutos na patayin po sila. Lahat ng mga pantas, tagapayo sa buong Babylonia, na utos na ito, laban sa lahat ng pantas sa kaharian, ay saklaw pati si Daniel. No? Pero nung ito po ay makita ni Daniel, nung malaman po ni Daniel, ang sabi niya po doon, tinanong niya, ano po ba yung pinagagawa ng hari? Doon papatayin, pupunta siya para patayin. Ano ba yung pinagagawa ng hari at bakit niya nagawa na iutos ang lahat ng pantas ay patayin? No? Lahat ng pantas ay patayin. Pero makikita po natin yung pananampalataya ni Daniel. Doon po kung paano siya nag-react. Hindi po siya, sinabi niya, pambihira ng mga hari niya. Imposible yung mga pinagagawa naman. Hindi po ba, no? Sa Daniel chapter 2, verse 13, ang sabi po doon, sa uto na naman, sa verse 14, sabi din po doon ay ganito, 13 to 16. Kaya lumapit si Daniel, sa 14 na po natin simulan, kaya lumapit si Daniel kay Aryo, ang kapitan ng tanod ng hari, at siya nagtusang pumatay sa mga pantas ng Babylonia. Ang taong niya, bakit po nag-utos ng ganito ang kabigat ng mahal na hari? At sinabi sa kanya ni Alok ang Leila, dahil dito, dumulog sa hari si Daniel at nakiusap na bigyan siya ng kaunting panahon at ipaliliwanag niya ang panaginip nito. Kita niyo po si Daniel, no? Tumapit po siya. Alam niyo po yung napakaganda sa kanya. He trusted God more than anything else. Sabi niya doon, mahal na hari, bigyan mo lang ako ng panahon. Ipaliliwanag ko sa iyo ang lahat ng ito. Mahirap. Pero sabi niya, bigyan mo lang ako ng panahon, mahal na hari. Be patient. Sigurado pagbabalik ko, may sagot ako. Parang sinasabi niya, sige, pag hindi ko nasagot, pag hindi ko nasabi, okay lang, mamatay na kami lahat. Pahig na ako mamatay lahat. Pero dahil ang pananampalataya niya sa ating Panginoon ay ganoong katibay, alam niya, ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng solusyon sa kanyang problema. Hello? Hindi siya nanangan sa wisdom niya, no? Kasi magaling na siya, matalino siya eh. Pero sabi niya, nung umuwi po siya doon, ang sabi niya rito, sa verse 17, umuwi si Daniel, at sinabi kina Ananias, Misael, Azaria, ang pangyayari. Sa verse 18, hiniling niyang ito'y sama-sama na lang idulog sa Diyos para hindi sila patayin kasama ng mga pantas sa Babylonia. Ano po ang ginawa po ni Daniel? Niyaya yung 3 kasama. Halika, mag-prayer meeting tayo. Hello! Praise the Lord sa mga taong talagang may puso na parang manalangin. Hindi siya nagsarili. Kaya naman niya, di po ba? Lingkod siya ng Diyos. Pwede niya kausapin ng Diyos on his own. Pero sabi niya, halika kayo. Malaki problema natin. Lumod tayo, manalangin tayo. Alam niyo, that is the beauty nung ikaw ay kasama sa mga isang kapatiran.
Hello, may katulong ka, may kagapay ka. No, halika, manalangin tayo. Hindi lang sinabi, ito prayer request ko, ipanalangin niyo. Hello, hindi ba? Panay prayer request na lang ang dumadating sa amin. Ayaw manalangin. Pero si Daniel, lumapit po siya. Kinausap niya, nanalangin po siya. Ang una niyang ginawa, luhod muna. Hello, ang ginagawa ng tao, gawa mo ng paraan. Saka ka na Diyos, mamaya na sa kanan. Pag hindi naging successful itong mga pamamaraan mo, hayaan mo, lalapit din ako sa iyo. No? Baliktad kasi mga Kristiyano. Pero si Daniel, luhod muna. Luhod muna. At ang sabi po doon sa mga sumunod na talata, ipinakita ng Diyos sa pamagitan ng panaginip, ang panaginip ng hari at yung interpretasyon sa mga bagay na ito. At pagkatapos niya pong maranan to, he gives glory to God. He gives praise to the living God. He was still humble. No? Alam niyo, humble po niya na, wow! Kita niyo po sa, yung matapos po niya, pumunta po siya at palilingwanan niya. Sa Daniel chapter 2, verse 30, ay may sinabi pong ganito. Ang sabi po dito, sabi niya, ang iwakay ito ay ipinalag sa akin, hindi sapagkat ako'y nakakahigit sa mga pantas, no? Sabi niya ito ay hindi, iwakay ito ipinalag sa akin, hindi sapagkat ako'y nakakahigit sa mga pantas, kundi upang ipinawalag ito sa inyo at nang maunawaan ninyo ang gumugulo sa inyong lupain. Wow, praise the Lord, no? Sa iyo mag-i-interpret, pero sinabi niya, hindi dahil sa magaling ako kaya sa kanila, pero dahil na sa Diyos na paunawa sa inyo kung ano ang inyong panaginip. Stay humble. At talaga sinabi niya doon sa hari na hindi sa pamamagitan ko, kundi ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan. Alam niyo po, the way si Daniel hinandin niya yung kanyang problema. No, dapat ito po rin yung method natin, how to handle a problem. Life and death po yun, ha. Pag hindi nga mapaliwanag doon, paktay sila lahat doon. Pero ba, anong ginawa niya? Lumod po siya. Dapat po tayo, kung may problema, ang una po natin ginagawa, lumulod tayo sa Panginoon, umiyak tayo sa Panginoon, kinakausap natin ating Diyos. Hindi yung tukbo-takbo sa kapitbahay. Takbo kanino. Ang una po natin takbuhan ang ating Panginoon. Alam nyo, gagamit ang Diyos ng tao. Maniwala po kayo. Hindi kanya bababayan. Tutukunin niya. Miskin yung demonyo. Bala, alam niyo yung story ng demonyo? Yung nananalangin, yung isang widow. Sabi ng Panginoon, bigyan mo po ako ng pagkain. Wala po akong makakain. Wala po akong maaasahan. Eh si Satanas nakikinig din sa dalangin nyo, oy. Napakinggan ni Satanas. Kaya sabi niya sa kanyang demonyo, nagkusin niya, demonyo, bumaki sa lupa, dala mo ng pagkain yan. At sabi mo, galing sa akin yan. So kumatok na yung demonyo, hindi po nga. At sabi niya, ito ang pagkain mo. Natinig ni Satanas, ang dalangin mo, galing kay Satanas yan. Hindi sa Diyos mo yung galing. Imbis na matakot yung tao, sabi niya, hallelujah, praise the Lord. Pati si Satanas, ginagamit ng Diyos para sagutin ang aking dalangin. Walang imposible sa Diyos. Ang kailangan lang po, iluhod niyo yan po. Manalangin kayo, pag Wednesday, 7:30 po, meron po tayong gawain dito. Makibahagi po kayo sa gawain na ito. And God will bless you more. At lalo niyo po makikita ang himala, ngayong buhay. Ito, life and death na eh. Imbis na tumakas si Daniel, imbis na magtako, pumunta sa hari, at with confidence, sa kanyang puso, na ang Diyos na pinaglilimparan niya, hindi siya pababayaan, hindi siya pahihiya, hindi siya pabayaan mamatay sa kuko ng mga Gentile na yon. Hinarap niya ang problema. Ang ano lang po doon, kasama niya ang Diyos sa problema. Yung po yun. Pangatlo, paano po siya nabuhay? Si Daniel ay matapat sa kanyang pinaglilimparan.
He's faithfully serving the King. Di po ba? Matapat po siya. Tingnan po ang sabi po doon sa Daniel chapter 6, verse 4 and 5. Sa Tagalog po ang sabi po dito, kaya ang dalawang kasama niyang tagapamahala at mga gobernador ay humanap na maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makita pagkat laging tapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Oh, hallelujah! Praise the Lord! Kasi nainggit yung mga kasama niya, binigyan siya ng mas magandang pwesto. Ang sabi, hindi po pwede ito. Dayuhan yan. Kutsi yan. Huwag tayong pumayag na mailagay yan sa mas mataas na posisyon kaysa sa atin. Hanapan natin, hanap. Hanggang sabi nila, wala eh. Matapat na naglilingkod, walang corruption, hindi bulakbol sa trabaho, mapagkakatiwalaan, miski iwanan lang siya. No? Kaya wala po silang mahanap. Kaya nga gumawa na lang po sila ng ibang paraan. Ano po yung ginawa nila? Nilapitan nila. King, pwede ba pagbawal mo muna sumambat manalangin for 30 days lang? 30 days lang. Pagka ikaw kaya na ganang sitwasyon, life and death, luhulog ka sa leon. Meron dito ng lahat sa PMC Marikina for 30 days, walang mananalangin. Kung hindi, pakakain ko kayo, palalapa ko sa aso. Siguro sabi naman, ay, hallelujah, praise the Lord. Wala na kami prayer meeting. Hello? No? Kasi hindi nga nagpe-pray eh. Pero si Daniel hindi pwede, no? Hello? Ba't tahimik na kayo? Si Daniel di po pwede. Di isang sandali sa kanyang buhay na di makipagdiig sa kanyang Diyos. Hindi ubra. Kasi sabi nga, alam mo, kaya lang mapuputasan natin yan. Yung kanyang paglilingkod sa Diyos. Matapat na naglilingkod niya sa Diyos, yun lang ang tanging paraan. Kaya nga, nabola nila yung hari eh. Diba? Nabola nila, lagay siya ng decree. Si Daniel, imbis na malungkot, imbis na sisihin yung hari, imbis na magprotesta, magdala ng lakad doon. Ang ginawa niya, lalo siyang nanalangin. Di po ba? At ganun din po yung sinasabi sa atin sa 1 Peter eh. Hindi ba sabi sa 1 Peter? 1 Peter chapter 3, verse 13 to 14. Ang sabi po dito, 1 Peter chapter 3, verse 13 to 14. Nasaan ka na? Okay. Sabi po dito, kaya nga inanda ninyo inyong mga isipan, ay hindi pala, sorry, 30 pala, 13, 13. Okay. At sino man ang maniminsala sa inyo kung kayo'y walang hinahangad kundi pawang kabutihan, at sakali mang may pag-uusig kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang mga banta at huwag mabagabat. Ang sabi po doon sa chapter 4 ng 1 Peter 4:6, ang sabi to, higit sa lahat. Hindi pala. Verse 6 na po siya. Ayun. 4, 5, 6. Ang labo na yun. Ipinangalan din ng mabuting balita sa mga patay. Hindi po ito. Kasi kailangan sulat po siguro ang Pedro. No? Ay, ito pala. Hindi pala po. Sige, ito pala. Chapter 16 pala po. Sorry. Ngunit huwag ikahiya ninuman kung siya'y maparusahan dahil sa pagiging Kristiyano, bagkus magpasalamat siya sa Diyos sapagkat taglay niya ang taguring ito. Praise the Lord. No? Kailangan po natin matutunan ito na si Daniel sa kabila na nangyari po sa kanya, he served King faithfully. No? At alam niyo po ba, he tells the king the truthfulness noong kanyang panaginip. No? Talaga nakita ko yung love niya,
yung compassion niya, yung sympathy niya po ay nandun po sa hari. Kasi po, sabi nga sa kanya, no, sa Daniel chapter 4 verse 19, ang sabi po rito, noong ipinahayag po yung panaginip na interpret niya, ang sabi po sa verse 19, si Daniel ay nag-isip na matagal, sinabi sa kanyang hari, Belshazzar, huwag mong ikabahala ang aking panaginip, malari, sabi niya. Sabi ni Mananay, sagot niya, ang inyong panaginip ay sa inyong mga kaaway nawa mangyari. Kasi hindi po siya makasagot. Kaya sabi ng hari sa kanya, okay na, huwag kang matakot. Interpret mo. Kaya sabi ni Daniel sa kanya, malari, sana po sa kaaway niyo mangyari ang inyong panaginip. Nandun po yung compassion niya. Kaya sabi niya po doon sa verse 27. Sa verse 27, nasabi niya, kaya mahal na hari, dinggin po ninyo itong ipapayo ko. Tigilan na ninyo ang inyong kasamaan at magpakabuti na kayo. Huwag po kayong magiging malupit sa maliliit na mamamayan nang manatili payapa ang inyong buhay. Nandun po yung compassion niya. Nandun po yung pag-alala niya na sana huwag mangyari sa hari na ito. Ang sabi niya, mahal na hari, magbago na po kayo. No? Para kilalanin niyo po ang Diyos na ito na ibibigay sa inyong buhay. Alam niyo po, hindi po natin kayang kontrolin kung sinong leader ang ilalagay po sa atin. Even in our government, in our barangay, in our church. Listen. Pero ang kailangan po natin, tayo po ay pwede natin ma-honor po sila. Pwede po natin ma-influensyan sila sa pamamagitan ng buhay natin. Miski hindi po tayo magsalita, sa pamamagitan ng ating buhay. Nilagay po tayo ng ating Panginoon. Tayo sa barangay IBC, nilagay po tayo ng Panginoon dito. Nagkaroon po tayo ng bagong punong barangay, then honor them. Respect them. No? At sa pamamagitan ng witness natin, na buhay na isang Kristiyano, na we can give honor to God. No? Magkakaroon po tayo ng impluensya sa kanila. Magagawa po natin na yung mga bagay na kailangan nila makita ay magawa sa kanilang buhay. Yung attitude natin sa ating buhay ay magagawa natin, masasabi natin sa kanila who God is. Sino ba yung ating Diyos na pinaglilingkuran? Hindi po ba? Kaya miskisan po tayo. Magagawa po natin yan. Ano po yung resulta ng undivided heart? Kaya nga po madalas sinasabi sa inyo, alam nyo, hindi po kayo lugi kung kayo po ay susunod sa ating Panginoon. Ano po yung unang resulta? It gives honor to God. Unang-una, naluluwalhati, napaparangalan ang ating Diyos. Sa chapter 2, verse 17, no? Ito po ang sabi. Matapos po maipaliwanag yung panaginip na ito. Chapter 2, verse 17. Okay. Asa 29 po. Kaya sabi dito, ito po yung time na yung mga magkakaano hindi po nag-worship sa Lord. Kaya sabi, inalagda ko isang utos na sino man mula sa alimang lahi, bansa o wika na magsasala laban sa Diyos na Shadrach, Meshach at Abednego ay kakatayin. Hindi lamang ito wawasakin pa kanilang tirahan pagkat walang Diyosan na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Napaganda po, ano? It gives honor sa ating Panginoon. Doon po sa chapter 6, verse 25 to 27, ito po ang sabi. Sa 24, lahat na may kinalaman sa pagkakagig sa Daniel sa kulungan ng mga ilon ay ipinahagis doon ng hari, pati ang kanilang sambayan. Hindi pa sila halos sumasay sa kulungan, ay ninapa na silang mga leon. Pagdating sa palasyo, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang kanyang nasasakupan, anang sulat. Sa lahat ng kinaukulan, inuutos ko sa lahat
kung nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at maghahari magpakailanman. Hindi mauwasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ng kanyang kapangyarihan. Siya ay nagliligtas, gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Wow! Yung honor na ibigay sa ating Panginoon dahil si Daniel po ay merong undivided heart. Ano po yung binigay po? Yung physical strength. No? Yung healthiness ng kanilang physical na katawan. Di po ba ang kinain po lamang nila doon nung pinakakain na hindi? Sabi niya, ayaw namin yan. Pwede ba? Ang kakainin namin ay gulay at tubig lamang. At kaya po, pumayag po sila. And after 10 days, ay sila po ay nagsukatan ng lahat ng kanino. At ang sabi po doon, at sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin, pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nila pinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip ng pagkain at inumin ng hari. Moral of the story, eat vegetable and tubig. Mahirap pa lang. Ang ibig po sabihin, yung honor na ibinigay sa kanila, yung honor na binigay na sa Diyos, ay sinuklian din ng Panginoon ng kalusugan ng kanilang katawan. Wisdom and knowledge. Sa Daniel chapter 1 verse 17, ang sabi po rito, sa 17, niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, may bonus si Daniel. Ang sabi po doon, si Daniel binigyan ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Hindi lamang po yung wisdom, hindi lang po physical, kundi lang po yung wisdom knowledge, kundi binigyan din sila ng glory and honor. No? Chapter 2 verse 48. Ang sabi po doon ay doon at si Daniel ay binigyan siya ng maraming handog, ginawang tagapamahala sa isang lalawigan at pinakapuno ng mga bantang ng Babylonia. Wow! At doon po yung prosperity. Wow! Sa Daniel chapter 6 verse 28. Ang sabi doon, at si Daniel ay nanagana sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ng Haring Ciro ng Persia. Wow! Yung po yung resulta ng pagiging isang puso at isip at commitment na ginawa ni Daniel sa kabila ng siya'y nabubuhay sa mundo ng makasalanan. Do you want to have an undivided heart like Daniel? Know who you are. Alam niyo po kasi, mahirap po kasi pag hindi natin kilala tayo sa ating sarili. Kaya madalas po, binabagi siya, you are a child of God. Sabihin mo, sabi mo, you are a child of God. Anak ka ng Diyos. Ikaw ay mamamayan ng langit. Ikaw ay tagapagmanang katulad ng ating Panginoon. Ikaw ay ambassador ni Kristo. Therefore, kung yan ang katayo mo sa harapan ng ating Panginoon, ano ang dapat nating gawin? Sa Colossians chapter 3, verse 1 to 4, ang sabi po dito, dahil ikaw ay mamamayan ng langit, dahil ikaw ay anak ng Diyos, dahil ikaw ay ambassador ng Panginoon, dahil ikaw ay co-heir with Christ, dapat ito ang pagtuunan natin ng ating puso't isip. Ang sabi po dito sa Colossians chapter 3 verse 1 to 4, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't pag sumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na upo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang mga tunay na buhay niyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at nakakahati sa kanyang karangalan. Know
who you are. Kung nais po natin magkaroon ng undivided heart, kilalanin talaga natin sino ba tayo sa harapan ng ating Diyos. Kung kilala natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos, ang sabi ni Pablo, dapat ang pagsumikitan natin, dapat ang nasa isip natin, yung mga bagay na may panlangit, yung mga panlangit at hindi mga bagay sa lupang ito. Kaya lang, baliktad po ang pagsinubigatan natin. Yung po mga bagay dito sa lupa. At pagka sa bagay sa langit, kinatatamalan natin. Kaya po ang ating puso, hati. Kaya ang ating pananampalataya walang tibay. Kaya ang ating paglilingkod mabuhay. Kaya ating buhay ay hindi rin matatag sa pananampalataya sa ating Panginoon. Know who you are. Kung gusto po natin magkaroon ng undivided heart, yan lang po ang tanging paraan upang tayo makapaglingkod sa ating Panginoon. Tumayo po tayo na.